Good afternoon mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is December 8, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may POEA po yan, Ortigas Avenue pick up drop off. So may Plus of the building, Ortigas Avenue EDSA Green Hill Wakwak Green Hills po yan, Mandaluyong. At dadalhin po natin sa may MRT station, Ortigas Epifanio de los Santos Avenue, Green Hills. Wakwak pa rin po yan, Mandaluyong. Wakwak Green Hills, Mandaluyong. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At yan, manatiling nakaplay lang yan at makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Wala pa kami ng kulay ng blazer ngayon. Kaya tinitignan mo kung ikaw yung naka-vlog. Hindi po tayo artistahin at hindi po tayo maganda. Awan ng Diyos, hindi rin po ako papatawag ng NBI. Objection, Your Honor. Maganda po ang aking part. Pero, partner, naghihintay. Maraming salamat, Gab Gold. Gab, extra mo na to. Nawala yan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZML. Maraming salamat, Gab Gold. Bastang may nangyari, nakareport agad sa DZML. Radyo Patrol sa Israel. Huwag na magkatuwili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney. Hello, good afternoon po, Sir Tony ng Mandaluyong. Welcome back po sa Hello Attorney. Go ahead po sa inyong mga follow-up questions. Attorney Noel and Miss Liza. Hi, sir. Yes. Welcome back. Go ahead. Thanks for entertaining my question again. Yung tanong ko, Attorney Noel, has something to do with data privacy and siguro due process. Yes. Tungkol to dun sa teaching nga, no? Kasi may students ako dati. This was around, siguro this was in 2021 during the pandemic and we were having online classes. No? So, meron akong students na may grievance and ni-report, I'm assuming, no, yung ni-report sa department chair and nalaman ko lang through the department chair. Okay. So, tinanong ko yung department chair kung sino yung student and kung what the grievance was about so I could address it. And the department chair refused to tell me, I think data privacy. Okay. So, tapos, after that, nalaman ko from the department chair na yung issue pala, umabot na doon sa associate dean. Okay. At so, diniscuss na nila and I was just upset, not because I was hiding anything, but I felt that that was not the right process. Okay. In fact, tinuturo ko doon sa estudyante ko, kung may grievance kayo, not just this class, no, but all classes, na kung may grievance kayo, the proper way to go through it would be to discuss it with the person involved, hindi most cases social media or anything. Tapos, kung hindi ma-resolve to your satisfaction, then that's the time you elevate it to the chair, and then kung hindi pa rin sa dean. So, hindi dumaan sa ganon. And then, despite not knowing what the student's concern was, I was made to agree to certain concessions na pinagkasunduan. Hindi ko na matandaan na Attorney Noel eh. Basta parang it's something to do with the way I would teach the course. Okay. Nalaman ko lang ito basically dahil I was blindsided when a parent, yung parent ng student, emailed me directly. And ano po ang sinasabi sa email sa inyo? Sabi sa akin, parang yung teaching style ko daw, hindi akma para doon sa anak niya. So she was asking kung pwede pang mag-drop nung anak niya doon sa course. So I replied to her,
yung yung department chair, sinabi Okay. ko rin yun sa department chair at saka dun sa guidance na So, but anyway, and kasi, I just found it odd, that they would question my teaching style kasi I teach in this program, in this department na interdisciplinary siya. Ako, I teach the business side, which none of them had any competency in. Okay. So yun lang, parang number one, parang hindi ko alam kung tama yung application to ng data privacy. Okay. And number two, parang may something wrong with the process. Yes. So, himayin po ulit natin, Sir Tony, mula doon sa unahin natin yung data privacy. Under the Data Privacy Act po, pag sinabi natin may karapatan ng isang tao sa confidentiality or privacy ng kanyang data, ang ibig sabihin po niyan, personal information or sensitive personal information. Yung personal information, yung usual po, yung ating pangalan, birthday, ano yung mga sensitive naman, personal information. Hindi po ito lahat, halimbawa lang po ito, halimbawa, health status, yung inyong religion, yung inyong political convictions, lahat po yan ay sensitive personal information. Ibig sabihin yung magagamit po to discriminate against you. So, batay lamang po sa limitadong informasyon, hindi ko rin po maunawaan yung sinasabi na data privacy. Pero, kumbaga, hindi po ako in a position based on very limited information na masasabi, oo, may batayan yung data privacy na ini-invoke. Pero doon naman, halimbawa, sa issue ng hindi swak sa panlasa ng estudyante yung paraan ninyo ng pagtuturo, diyan po pwede nating i-invoke, bilang higher institution of higher learning professor, yung tinatawag natin academic freedom. Wala pong pwede makialam sa inyo kung paano nyo ituturo ang isang subject basta nagko-comply kayo sa university rules, regulations, at syempre meron din kayo mga departmental rules and regulations. So dito po, sa isang banda, pabor po sa inyo na hindi nahinog yung kaso. Kasi kung may sapat na batayan yun, dapat nahinog siya sa isang administrative case kung saan required kayo na sumagot. So sa isang pagtingin, mukhang yung reklamo o kung ano man yung niraise ng estudyante ay na-dismiss even without your side being heard. So hindi kayo nakasuhan So good thing po yun. So, pero iba rin po yung usapan. Halimbawa, sinasabi niyo, baka ito yung naging dahilan para hindi na ipagpatuloy yung inyong yung panunungkulan ninyo bilang professor dyan sa university. Ito naman din po, the university naman can also invoke yung academic freedom. Kasi yung academic freedom, bukod doon sa what to teach, how to teach, the university can also determine yung who will teach what subject. So kung tutusin, within the broad powers ninyo, at pag sinabi natin academic freedom ninyo, academic freedom ng institutions of higher learning, talaga pong walang pwedeng makialam dyan. Kaya nga nasabi natin kanina, hindi kayo pwedeng, hindi pwedeng mag-object yung mga magulang ng estudyante sa paraan ninyo ng pagtuturo. Pero ibang usapan po, pag sininbong halimbawa ng university, yung kanila namang academic freedom. Yung university academic freedom, ang limitation po dyan, hindi rin naman nila yan pwedeng i-exercise whimsically or kumbaga wala lang batayan. Kagaya po nito, yun sa particular na kaso ninyo, dahil kulang po tayo ng kaalaman, hindi rin dinisclose sa inyo, hindi ko masasabi na meron violation ng inyong karapatan. Kasi nga, under rules po ng Commission on Higher Education, meron po tayong rules for tenured professorship. So, ibig sabihin, kung wala pa po kayong tenure, hindi pa kayo maituturing or hindi pa mai-apply sa inyo yung tinatawag natin security of tenure. Kasi nga, hindi nyo pa na-achieve. Baka bata pa po kayo, hindi kayo nakaabot dun sa certain number of years or
baka may nire-require sa inyo, halimbawa na kailangan doktorado, mayroong masteral, or meron kayo several publications, Pero ang meron kayong masaklap kasi dito, peer-reviewed partner, publications. Yun ano na. kulang? Bakit ganyan? So, is there any other way that we could request for the reason Hindi kasi behind? ang tanging recourse na talaga ay magsasampa ka ng reklamo para questionin. Parang kung tutusin, illegal ang inyong dismissal. Pero yun nga, isa sa mga question doon, pag sinabi natin kasi illegal dismissal, pinag-uusapan yung security of failure. Pero na-acquire nyo na po ba yung status na meron na kayong security of failure? Isa rin po yun. Kasi pag hindi nyo kayo na-acquire, pasok pa rin yan sa tinatawag na academic freedom or even management prerogative ng isang institution of higher learning. Dito po, kumbaga, binabato ko lang po sa inyo, Sir Tony, yung kumbaga both side. Kasi nga po, kulang na kulang tayo sa informasyon. At yan ay makukuha lang natin kapag nagsampa na kayo ng kaso. Hindi naman namin sinasabi na pag nagsampa kayo ng kaso ay sigurado po kayong mananalo. Kasi ang dami nga po natin. Yun. Opo, yun, mabibigyan kayo ng Makakompel sila to explain Correct. bakit ka hindi binibigyan ng load. Oo, kasi isa sa sinasabi isa sa karapatan ninyo, Sir Tony, halimbawa, yung performance evaluation ninyo, yan, pwede nyo hingin yan sa kanila. At mula ko po, naibibigay naman yan sa inyo. At walang indication doon na poor ang inyong performance. Kasi sinasabi nyo na mukhang hindi yon ang dahilan. Tama po ba, Sir Tony? Yes, Attorney Noel. Kasi as far as tenure is concerned, no, hindi ko alam if that applies to part-timers. Yun No? nga po. Kasi, Pero kasi I've been there for roughly 15 years. And sabi nga nung isang vice president during parang department gathering, sabi, hindi ka naman tatagal dito ng ganyan kung hindi ka mahusay magturo. So, kaya yung question ko, because ayun nga, no, as Ms. Liza mentioned earlier, no, itong lack of transparency has left me feeling aggrieved. Na parang, so I was just wondering whether meron akong recourse. Okay. Filing a case So, bago po kayo mag-file ng kaso, I think dapat exhaust nyo po. Ibig sabihin, ubusin po ninyo yung lahat ng administrative remedies. Kagaya po niyan, hingin nyo yung certified true copies ng inyong performance evaluation kung wala pa po kayo. Pangalawa, tignan nyo po yung kung ano man yung mga available na data. Doon po, bawal po dito. Doon po. Hindi nyo karapatan pero pwede yung pinili natin. Yung sinasabi nyo po kanina, part-time, 15 years of part-time teaching. So mukhang hindi talaga yung tenure. So yun po ang malinaw. Kasi kung karaniwan po sa aking pagkakalam in all the standard, kumbaga yung mga universities na mga existing po natin, karaniwan yung tenure starts yung certain number of years ng full load or full-time faculty. So mukhang hindi talaga kayo tenured professor dyan sa university. Opo. Sir Tony, sorry, kailangan ko lang bigyan sa ilang mga paalala po. But to wrap up this conversation, so ang step 1 niyo po muna ngayon, sir, sukat natin yung sitwasyon is to exhaust all options para makakuha kayo ng mga documents Within the university po within the muna. university. Try po muna natin dun, sir, and then call us again kung may makuha po kayo para malaman po natin anong mga next steps na pwedeng gawin. Okay, sir? Okay, thank you very Maraming much. salamat. Ayan, so na-drop na natin sila. Hindi tayo nakapag-play. Malapit lang yan. Umuulan kasi at hindi. Tutusin malayo. From POEA dati DMW na pala ngayon at up to dito sa may LRT station, Ortigas station. So medyo may kalayuan din naman. Pero nilalakad ko yan dati hanggang dito sa may Mega Mall, hanggang POEA to Mega Mall. Nilalakad ko yan dati kapag natapos na akong pagkuko lahat ng mga requirements na kailangan kong kunin doon, lalo na pagkakukuhan ng OEC. Pagkatapos kong kumuha ng OEC, diretso ako dito sa may Mega Mall, palamig muna.
lakad lang yan. Malayo-layo, pero pagka enjoy mo lang yung lakad, napakalapit lang yan. Para sa aming sanay lang na maglakad dati, ngayon kasi medyo hindi na rin kasi tayo nakakapaglakad, tagal na. 2 taon na rin tayong ganito, puro upo-upo lang. Okay, so maraming salamat po sa panonood. Gagawa na lang po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po. So this is Jam, the Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po muna, pansamantala po.